they give to PhilHealth, nawala na yun. And that, pero yung, makausap mo naman si PAO, Chief, si Executive Director Gilbert Cruz, marami, after the ban on Pogo, nag-proliferate naman ang mga syndicate, maliliit na sprout na little online scam hubs. Kasi acquire skills, naman sila into scam hubs na kami. Para po sa akin, and it pains me a lot to hear a lot of these you can say valid concerns nila, pero para po sa akin, no revenue can justify the damage it brings to our people. Kung gusto natin ng revenue, edi mag-involve na lang tayo sa selling of illegal drugs. Yun ang gusto natin, di ba? I mean, I don't get it. You look at the examples that we have mentioned. High school student, dati dun sa Isabong, di ba? Na nakita natin doon sa Senado sa hearing, 500,000 yung utang. Yung pulis na nang hold up ng LBC doon sa San Miguel, Bulacan. Yung pulis na nang hold up sa Quezon sa isang Shell na gas station. Yung government officials, napag-usapan na ba kung how many government officials are involved in this online gambling? Eh dun po sa mga physical casinos, bawal yung mga government officials. Sa mga physical casinos, bawal po yung mga na-addict na doon. Ito, nakokontrol po ba? Eh yung bata nga po nakakapagnakaw kinukuha yung cellphone ng magulang. Sa harap nyo, kumakain kayo sa hapagkainan nyo, nagsusugal yung bata, hindi mo alam. Ilang government officials na ang lulong dito, may nagtatanong. And then you would say, kasi kikita yung gobyerno dito, sayang yung kikitain. We are destroying the moral fibers of our society. So, hindi ko makita yung justification na kikita kasi ang pamahalaan versus the damages na ating nararanasan na po ngayon, at itong nararanasan po natin na to, binanggit ko po kanina, para tayong kumunoy, unti-unti tayo quicksand na lumulubog, nililibing po tayo ng buhay. Hindi lang physically, pati po mentally, spiritually, lahat po, no? And sasabihin mo na, I feel bad when I heard about BSP saying, let's just lilimitahan na lang natin yung taya, etc. Diyos may naman, di ba? Parang sinabi mo rin na okay lang din yan. Hanggang ngayon, Tita Chu, I'm still very passionate about this. What is really the policy of this government? Do we promote the game of chance? We depend in the game of chance instead of telling our young people to work hard, to really study their lessons and go to school, have that thirst for knowledge, be relevant, be impactful, make a difference, or we just say, tumaya kayo at alay nyo, mananalo kayo. And lahat ng tumataya, lahat na lang tingi-tingi. Itong pigo na tinatawag, ako grabe no, napag-aralan ko ng isang araw. Lahat po sa basketball, imagine, ako fan ng Ginebra, kada quarter merong ending, tapos kada quarter odd or even. Paano mo nalaman? Maya ka. Hindi, nakita ko po Saan nakita? Dito nga ako, pumunta lang kayo sa Gcash, pumunta ko kayo. Lahat po meron sa Facebook. Kala ko yung mga unta-untaan lang Lahat po ngayon meron na. Tapos pinopromote ng mga celebrities, pinopromote even athletes, which these athletes, these celebrities, I'm sure are not aware of the ill effects of their actions. Sana masabihan lang din po sila. Sasabihin mo ba na ikaw isang alcoholic, bibigyan ka sa paligid mo ng napakaraming alak, tapos sabihin mo, huwag kang iinom. Tsaka isang baso lang. Ikaw nakita, sino nakita ko doon sa online na celebrity athletes? Name names, para ako, di ko alam Kala ko, huntahan lang siya. All you need to do is go to Facebook, makikita nyo na pula. There's so many of them, and baka pag hindi ko naman nasabi yung ibang pangalan, magtampo sa akin. Sabihin, ikaw nga, nabanggit mo, inimbestigahan yung Isabong. Are you also willing to reopen the Isabong? Well, itong online gambling, dapat tignan mo natin. Because yung Isabong, Tita Chu, kahit nasa... Outload na yung napanood ng Duterte, di ba? Wala na, pero and yet, in some areas, like in Bulacan, I remember, there was a place there in
Hagonoy. Oh. Merong isang ano doon na may tayaan pa rin ng isabong. Nagulat po ako eh. Baka manual yun, hindi. Isabong po Online nakalagay. talaga? Online. So parang, Meron silang ano ha? if you recall during isabong, May website sila. naubusan po ng manok ang Pilipinas eh. Dahil kada ilang minuto ba? Less than an hour. Sultada ng sultada eh. But I'm just sharing this Oh. because yung online gambling is worse. Far worse than isabong. Ito hindi na ho natin nakikita, hindi na ho natin nalalaman yung mga anak natin. Mga government officials. Ilang government officials na ho kaya ang lulundi ko? Hihintayin ba natin na yung mga pulis? So what do we foresee the Senator Joel doing that? I filed po itong banning of online gambling last Congress, 19th Congress. I will push for this. Oh. Nasa priority I'm mo glad yesterday another Senator Rafi made mention that he is supporting total banning of online gambling. But I think we're gaining grounds. And that is the way to go. Hindi po pwede na, i-regulate na lang muna natin. Magsabi nga po kayo sa akin ng isang regulatory body dito sa Pilipinas na may sumabog na something like as big as this, tapos mababalik sa dati. Siguro dapat simulan natin clean slate, unti-unti, kung gusto nyo talaga, unti-unti, alamin natin. Yung nga pong pag-determine lang ng age and ng status, hindi makita dun sa online di ba? Ang dali-dali na doktorin na lang kung sino man, nag-ready yung edad niya, or ng isang government official o government employee na magsugal.